Murin niya ito ng basura lang. Sa hero at nakakuha siya ng Ares failed product ito ay pwede niyang i-equip sa kanyang gamit para ito ay magkaroon ng dobling attack power at ang pinakahuling ang legendary rank na itim na kuha niya galing dito ang isang itlog walang nakalagay kung anong klase ng itlog ito at nainis siya dahil wala siyang nakuha ng maganda sa mga gamit na nabili niya at sakto naman na may biglang lumitaw na pulang orc. Kaya tuloy na buhos niya ang galit nitong nararamdaman sa orc. Pagkatapos ay bumalik na ulit siya sa kanyang P-store at sa skills naman yung plano ng makipagsapalaran sa normal rank na skill nakakuha siya ng sprinting skill na nagpapabilis sa kanyang pagtakbo ng 10 points. Magic Bullet Barrage naman sa rare rank nakakapagbigay sa kanyang kakayahan upang makagawa ng mga maliliit na bala na galing sa kanyang mana. Mayroon itong cooldown na 3 segundo na pag ginamit niya ito 3 segundo ang kailangan bago niya ito pwedeng gamitin ulit. So unique rank naman ay nakakuha siya ng skill ng Berserker Song, binibigyan siya nito ng kakayahan na baliwalain ang kahit anumang pinsala sa kanya sa loob ng 10 segundo, at mapapalakas pa nito ang kanyang attack power. At sa heroic skill naman ay nakuha niya ang Siren Seduction. Ito ay isang aggro na skill kung saan nagagawa nito akitin ang mga kalalakihan para atakihin siya ng sapilitin sakop nito ang lawak ng 100 metro. At sa legendary skill naman ay nakuha niya ang Reaper Chains. Ang skill na ito ay inatake ang anumang na nasa loob ng 30 metrong bilog at gagapusin sila ng kadena. Natuwa ang ating bida sa nakuha niya na legendary skill na ito. Natuwa si Yun Song dahil sa wakas ay may malakas na skill na siya, ng pang-atake at ng paramihan pa. Samantala may isang misteryosong lalaki na nag-obserba sa kanya sa isang malaking monitor at makikita na parang hindi siya masaya sa mga nangyayari. Ito ay ang Inferno Company na gumawa sa laro na ideya, sa isang headquarters sa bansang Korea kung saan grupo na nagpapalakad sa laro ay iniobserbahan niya ang galaw ng ating bida. At ang tao kanina na parang hindi masaya ay si Jaemin Yu ang pinuno ng grupong. Sumasakit na ngayon ang ulo niya dahil pinili ni Yun Song ang DHA Town para doon magsimula. Pinaalertuhan din siya ng mga kasama niya nung mabuksan ni Yun Song ang P-store. Sa una okay lang sa kanya nang makuha ni Yun Song ang God Class. Pero nung pinakita na ni Yun Song ang kanyang natural na talento ay nagsimula na siyang mabahala. Hindi niya inaasahan na magaling si Yun Song gumalaw at magdala ng character. Nung magsimula na si Yun Song na magbukas ng P-store at bumili ng mga gamit at skills, ang tanging magagawa niya lamang ay ang magdasal ng makuha iyong ang isang sanga ay natawa na lang si. Ngunit nagbago ang kanyang mukha nang makuha iyong Song Iris Fill product. Ito ang pinakasentro at pinakaimportanteng parte para sa Iris Quest. Kaya na-stress na husto ito nang makuha ni Yung Song ang itlog ay hindi nila alam kung anong klase ng itlog ito kaya okay lang kasi hindi naman magagamit ito iyong san gayon kay napagdesisyonan nila na itanong sa development in kung anong klaseng itlog ang nakuha ni Yung Song. Sa mga skill na nakuha ni Yung Song okay lang ito sa kanya ang 3 skill ang nakuha nito. Natawa pa nga siya nang nakuha ni Yun Song ang Siren Seduction pero ang kaunod nun ay ang legendary na Rapper Chain na may awe na malawakang pinsala. Hindi siya makapaniwala na kahit ang Diyos nito ay lumalabas na. Alam niya ang kombinasyon ng Siren Seduction at Rapper Chain ay napakalakas. At nakakasira ito ng laro. Sumuko na siya at nagpas siyang i-report ang progreso na ito kay Yun Song. Nasiyahan siya sa kung ano ang kanyang natanggap. Minamahal na niya ang kanyang God Class at ang kanyang desisyon na mag-quit sa trabaho ay tama. Sa loob ng hindi hihigit sa 3 oras, kumita siya ng 100,000 $76. Naalala niya ang kanyang munting kapatid na nasa level 331 na, bilang isang matandang kapatid, kailangan niyang kumita ng mas higit pa kaysa sa kanya. Upang maipagpatuloy niya ang pagiging tagapagtaguyod ng pamilya. Sa pag-iisip na ito, mas determinado si Hyun Sung na makamit ang mas mataas na level. Ngayon, pupuntiryahin na niya ang boss. Ito ay ang Red Orc Village. At tahimik na tinitingnan ni Hyun Sung ang lugar bago sumalakay. Mayroon ding isang Red Orc Shaman sa lugar na ito at ito ay isang elite na halimaw. Kung lalabas ang boss habang siya'y abala sa mga halimaw, magkakaproblema siya kaya't naisipan niyang unahin na alisin ang mga ito. Ginamit ni Hyun Sung ang kanyang skill na Siren Seduction. Kaya't na-hypnotize ang mga orc at nagsimulang tumakbo palapit sa kanya. Kasama na rito ang orc boss na si Kurik, ang bayani ng Red Orcs. Naging magulo ang mga Red Orcs at papalapit na atakihin si Husong. Kaya't ginamit niya ang kanyang legendary skill, ang Reaper's Chain. Libo-libong kadena ang lumabas mula kay Hyun Sung. At ang mga cave ng ito'y pumasok sa mga katawan ng mga pula orc.
Isa ito sa mga pagkakataon na mararamdaman mo ang awa sa mga halimaw. Habang ginagawa ng mga kadena ang kanilang trabaho, marami siyang natanggap na abiso na nagpapakita ng pag-level up. Sa dulo ng lahat, maging ang boss na si Kurek ay natalo. Dahil dito, nakakuha si Hoinsung ng isa pang 2 titulo, 50 DP, at isang lihim na daan patungo sa nakatagong dungeon. Ang skill na ito ay talagang sobrang lakas. Maraming items na natapon sa kanilang pagsira sa mga orc. Naisip ni Hyunsung sana'y mayroon siyang skill na pangkuha ng mga items para dito. Kinabukasan, bumalik si Hyunsung sa farm upang manghuli ng higit pang mga orc, ngunit hindi na sila lumitaw dito. At sa kanya naalala ang lihim na mapa na nakuha niya. Nakita ni Hyunsung na nabukas na ni Kurex ang lugar, iniisip niyang baka kailangan muna niyang linisin ito. Dumating si Hyunsung sa lugar at napakaliwanag nito na ito'y isang lihim na dungeon. Sa halip na matakot, naramdaman ni Hyunsung ang kasiyahan dahil makakakita siya ng mas malalakas na halimaw at magagamit niya ito upang mag-level up. Pumasok si Hyunsung sa pasukan ng dungeon at siya ang unang natuklasan. Nakilala niya ang kanyang unang kalaban, isang espiritu ng galit ng orc warrior. Hindi kayang patayin ni Hyunsung ito sa isang sabayang pagputol dahil ang kanyang mga pisikal na atake ay nabawasan ng kalahati. Ginamit niya ang kanyang magic bullet upang magdagdag ng oras. Napansin niya na gamit ang magic bullet, kayang magbigay malakas na isang pinsala. Ang dahilan kung bakit hindi niya pinatay agad ito, para suriin ang mga pattern ng atake ng halimaw. At sa isa pang magic bullet skill, napuksa niya ang kalaban. Tuloy-tuloy lang si Hyunsung sa pag-ikot sa loob ng dungeon upang manghuli ng higit pa. Samantala, papunta si Hyuno sa rehab center at kasama niya si Ojima. Nag-uusap sila tungkol sa kanyang kapatid na nag-quit sa trabaho at nag-focus sa paglalaro. Iniisip niya na marahil nasa level 10 hanggang 15 lang ang kanyang kapatid sa ngayon. Nakita rin ni Hyun ang mga batang babae na nagmumula sa kanilang normal na buhay. Iniisip niya na ganito rin siya kung hindi nangyari ang aksidente. Subalit wala siyang inggit sa mga taong kanyang nakakasama sa idea. Isinangkot din ito ni Hyun kay Professor Mina. Ipinahayag niya ang tungkol sa kanyang kapatid na naglalaro ng idea. Ibinahagi rin ng batang babae ang impormasyon tungkol sa kanilang pastahan. Sobrang tuwa niya dahil imposible na manalo ang kanyang kapatid dito. Balik kay Hoinsung, na-clear na niya ang lahat ng mahinang mga kalaban. Ang natirang mga kalaban na lang ay ang mini-boss at ang pangalang boss. Naayos na rin niya ang kanyang mga skill at taktika laban sa mga kalaban. Kaya't nagpasya siyang buksan ang susunod na pinto. Ito ay ang silid ng galit na espiritu ng Arc Shaman. At nagdulot ito ng higit pang mga orc warrior upang tulungan itong labanan si Hoinsung. Walang magagawa si Hyunsung kundi panoorin ang kalokohan na ito. Pinatatagpan niya ang kanyang mga alipin na orc, bagamat pinalakas itong mga kalaban, nauunawaan na ni Hoinsung ang kanilang mga pattern ng atake. Tinuloy lang niya ang kanyang pagputol sa kanilang lahat. Nagamit din ng orc shaman ang mga spell na apoy at kidlat. Ngunit habang nagtatagal, huminto na sa pag-atake ang mini-boss dahil nauubos na ang kanyang mana. Pinatay ni Hyunsung ang natirang orc warrior, at ang tanging natirang kalaban ay ang shaman. At madaling napas lang ito ni Hyunsung. Bukod sa pag-level up, sobrang dami rin ang nai-drop na items mula sa dungeon na ito. Kahit paunti-unti nang nauubos ang kanyang kalusugan, binuksan ni Hyunsung ang susunod na pinto para sa pangalang boss. Ngunit nainis siya sa nakita niya, ito'y isang tunnel papuntang susunod na antas, parang isang basement. Ang kwarto ng user management ay isang virtual reality area sa loob ng idea, kaya't mas mabagal ang takbo ng oras dito kumpara sa totoong mundo. Ang mga taong nagmamanman kay Hyunsung ay halos 25 oras ng online game hours na itong ginagawa. Ini-report din ng team leader si Hyunsung sa mas mataas na henerasyon ng mga tauhan, ngunit sinabihan lang siya na hayaan si Hyunsung na gawin ang anuman niyang gusto. Ang naglagay ng God class sa laro ay si Shiz Minura. Ang God rank class na alipin ni Tornados ang pinakamalakas na klase sa laro. Nilikha lamang niya ito para sa storyline nang hindi inaasahan na may totoong kukuha nito. At ngayon, ang kanyang likha ay nagdulot ng gulo sa loob ng laro. Ini-report ng mga tauhan niya na si Hoinsung ay kasalukuyang naglilinis sa nakatagong dungeon. Inaasahan rin niyang aabot siya sa level 33 ngayong araw, karaniwan, kinakailangan ng karamihan ng tao ng isang linggo upang maabot ito.
Pero si Hoinsung ay nagawa ito sa loob ng isang araw lamang. Sa level 30, makakakuha siya ng isa pang skill upang matulungan siyang mag-progress sa laro. Pero pagkatapos nito, mag-uumpisa na ang totoong laban. Mahirap para sa mga baguhan ang pag-level up mula sa level 30 hanggang 60. Sa ngayon, swerte si Hoinsung sa lahat ng mga items at skill na nakuha niya. Ngunit wala nang magagawa ang team leader dahil nag-activate na ang skill na tinatawag na Free of Mind. Nakalimutan niyang magamit ang skill na ito upang tanggalin ang kanyang stress. Samantala, sa Para Mountain, ang mga grupo ng manlalaro ay nakikipaglaban sa Cyclops. Ito rin ay isang lugar kung saan kahit ang mga may pinakamataas na ranggo sa laro ay hindi makakatagal. Ang mga malalakas na manlalaro lamang ang makakapag-hunt dito. Kagaya na lamang ng grupo ng mga taong ito na may perpektong koordinasyon. Ginamit ng isang mage ang kanyang skill na Gravity Meter at may malakas na pagsabog. Nagdesisyon ang isang babaeng may blonding buhok na pumasok at iligtas ang kanilang mage. Tagumpay niya na malapit sa Cyclops at napansin niyang ang Cyclops ay nabulag ng 5 segundo. Agad niyang inutos sa lahat ng kanyang mga kakampi na mag-focus sa kanilang mga atake sa halimaw. Ang magagawa lang ng Cyclops ay sumigaw sa sobrang sakit. Napagtagumpayan nila itong natalo, ang Cyclops na tinatawag na Lord Aptelican. Maraming mga ginto at kayamanan ang naidrop, nagpasalamat ang kanilang leader sa lahat ng kanilang pagsisikap. Lahat sila ay sobrang mapagkumbaba at nagpahayag ng kanilang kasiyahan. Ngunit biglang sumulpot ang isang lalaki na nagsabi na mas mabilis sana nila itong napagtambak kung kasama nila si Huna. Nalaman nilang ito ay mga kasapi ng Rhines Guild. Binanggit din ng mage na ito ang kapatid ni Rhine na sumali sa guild. Ito ang Heroes Guild at mayroon lamang 7 kasapi, kasama si Huna. Ang kanilang guild leader ay ang Magat Legendary Rank Class. Si SDI at Huna ay nasa Heroic Ranks, ang dalawa naman ay nasa Unique Rank Classes. Tanging ang mga pinakamahuhusay na manlalaro ang tinatanggap ng guild na ito at ang pangunahing kinakailangan ay dapat ay Unique Rank ang player. Maliban sa kapatid ni Huna na si Rin, sinabi rin niya na may kapatid siyang may Unique Rank at umaasa siyang mapapasali ito sa guild. Batay sa kahigpitan ni Rin, lahat ng mga kasapi ng guild ay sumang-ayon na kung aabot sa level 100 ang kanyang kapatid, papayag silang sumali ito. Sa idea, karaniwang ginagawa ang paggawa ng alt upang ma-level up ang kanilang main habang ang isa naman ay nagko-collect ng materyales para sa paggawa ng mga items. Naiimpluwensyahan rin si Rin na gumamit ng kanyang alt upang tulungan ang kanyang kapatid na mag-level up ng mas mabilis. Pagkatapos ng kanilang munting usapan, nagpa siya si Rin na umpisahan na ang pamamahagi ng mga items sa kanilang lahat. Ito ang pinakamagandang bahagi kapag nagra-raid sa isang dungeon. Matapos iyon, nagdesisyon silang lahat na mag-log out. At bumalik tayo kay Yunsong. Abala pa rin siyang pumatay ng mga orc. Pero ngayon ay narating na niya ang tunay na kwarto ng boss. Isang serye ng babala ang lumitaw, pero pam-asya pa rin siyang pumunta. At naroroon ang makapangyarihang boss ng lihim na dungeon. Matapos iyon, nagdesisyon silang lahat na mag-log out. Napakalaki nito kumpara sa mga unang kalaban. Ito'y natutulog. Naisip ni Hyunsung na dapat niyang simulan ang pag-atake at agad na mag-transition sa phase 2. Pero narinig ng halimaw ang ingay ng sandata ni Hyunsung at nagising ito. Ang ungol nito ay sapat na magpang-inag kay Hyunsung, ito ang kapangyarihan ng pangalang boss. Hindi na napigil kay Hyunsung ang kanyang kasiyahan sa pagpatay sa halimaw kaya't diretsyong sumugod sa boss. Ngunit biglang naging malabo ang kanyang paningin. Sinubukan niyang manatiling gising, ngunit hindi niya mapanatili ang kanyang mga mata na bukas at tama. Na-activate ang skill na Narcolepsy, napilitang matulog si Hoinsung. Ang kanyang karakter ay nakatulog habang siya ay nasa laban at na-activate ang skill na Somnambulism. Sa nakakita ng abisong ito, nagdiwang ang mga tao sa HQ, ang Narcolepsy skill ay na-activate sa napakahalagang oras. Naisip ng iba na hindi na kayang talunin ni Hoinsung ang boss. Ngunit ipinaalala ng lalaking ito sa kanila na ang somnambulism skill ay magpapamahagi ng kontrol ng karakter sa AI na may parehong kakayahan ng manlalaro. Na-realize ito ng lalaking ito, kaya tatalunan pa rin ni Hyunsung ang boss. Ngunit alam ng team leader na may magandang mangyayari matapos ang 20. Nagpagkatapos makipaglaban ng boss ng 20 minuto na talo ng A, ay ang boss
Ang mekanika ng AI ay mas mahusay pa kaysa sa kay Hyunsung, kaya't madali ito para sa kanila. Pagkatapos talunin ang boss, bumalik sa pagkakatulog ang karakter ni Hyunsung. Masaya ang lalaking ito dahil ang mga items na ibinagsak ng boss ay mawawala sa lalong madaling panahon at hindi na makuha. Si Hyunsung ay nalungkot pa rin dahil alam niyang magiging aktibo ang skill, ngunit hindi niya inaasahan sa napakahalagang sandali. Sumunod ay tumanggap si Hyunsung ng tawag mula kay Yuan. Ang lalaking ito ay kaibigan niya mula pa noong gitna ng kanyang paaralan. Ipinabatid niya kay Hyunsung na maayos siyang nagiging ayon at may sarili na siyang kumpanya. Ipinahayag ni Yuan na ang kanilang kumpanya ay nagpo-produce ng mga video tungkol sa idea. Dahil sa dami ng mga manlalaro sa laro at ang pangangailangan sa mga tips at impormasyon, maraming tao ang naghihir ng mga video editor para sa MetUbe. Ipinabatid rin ni Hyunsung na siya ay nag-quit na sa trabaho at plano niyang kumita gamit ang idea. Kaagad na nakuha ni Yuan ang isang bagay, at tinanong niya si Hyunsung tungkol sa kanyang klase. Sinabi ni Hyunsung na siya'y may god rank, na nagpangyari kay Yuan na uminom ng isa pang shot ng soju. Siya rin ay nabigla nang malaman na si Hyunsung ay umabot na sa level 30 kahit pa lamang siya'y naglalaro ng kalahating araw. Dahil dito, tinanong ni Yuan si Hyunsung kung nais niyang gumawa ng mga video kasama niya, ipinaliwanag rin niya sa kanya ang potensyal na kita sa pag-upload ng video sa MetUbe. Hindi nag-atubiling tanggapin ni Hyunsung ang alok. Hiningi rin ni Hyunsung kay Yuan na hatiin nila ang kita sa kalahati. Pero hindi ito pumayag. Gusto niyang mas nakakabuti kay Hyunsung dahil siya ang nagbibigay ng mga video. Pinanindigan pa rin ni Hyunsung ang kanyang panig at pumayag na lang daw si Yuan. Noong sila'y bata pa, walang mga kaibigan si Yuan at palaging iniapi. Ngunit lumapit si Hyunsung at naging kaibigan niya ito. Ibinabalak ni Yuan na ibigay ang lahat ng kita kay Hyunsung, anong mabuting tao. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, umuwi si Hyunsung at agad na ipinasok ang isang flash drive sa kanyang capsule. Nagpakita lahat ng kanyang mga laban at kinopya niya ang sa secret dungeon. Natuklasan rin ni Hyunsung ang ilang features na magagamit niya para sa pag-record ng mga clips ng gabi na iyon. Natanggap ni Yuan ang email ni Hyunsung kasama ang kanyang video sa idea. Binuksan niya ang video at napansin niyang may suot na maska si Hyunsung. Tiningnan niya ang lahat ng mga clip at napakagaling ang mga ito, karamihan sa kanila ay hindi na kailangang i-edit. Tumuloy-tuloy si Yuan hanggang sa bahagi ng laban sa boss. Dito niya napansin ang isang bagay na iba. Ang estilo ng laro na ginagamit ni Hyunsung ay lubos na nagbago, mas tiyak at hindi nagbibigay ng pagkakataon sa kalaban na makapagtanggol. Pagpasok sa phase 2 ng laban-laban sa boss, nagsimulang humampas ang Black Lightning kay Kark, at pagkatapos ay ginamit ni Hyunsung ang skill na Reaper's Chain. Sa isang huling saksak, natapos ang laban at nagwagi si Hyunsung laban sa Secret Dungeon Boss. Ang naisip lang ni Yuan ay ang salitang, napakagaling ng laban, kinabukasan. Nakita ni Hyunsung na binabaha siya ng mga mensahe mula kay Yuan. Sinabi ni Yuan kay Hyunsung na gising siya magdamag dahil sa video, iniisip niyang baka masama ang video. Pero sinabi ni Yuan na ito ang pinakamagandang video na nakita niya. Ini-inform niya si Hyunsung na hindi na kailangan mag-alala, at plano rin ng editor na mag-aral pa upang maipakita ng maayos ang mga clips na ipinadala ni Hyunsung sa kanya. Sa kwento ni Hyunsung, tinanong siya ng kanyang kapatid tungkol sa kanyang rank ngunit ayaw pa niyang sabihin sa kanya. Iniisip ng kanyang kapatid na dapat ay unique rank ito para maging ganoon kasaya si Hyunsung. Si Yuna ay nagulat din nang malaman niyang level 30 na pala ang kanyang kapatid. Hindi pa rin siya makapaniwala na ganoon kabilis siya nag-level up sa loob lamang ng isang araw. Si Hyunsung ay nag-login muli at muling nabombarduhan ng mga abiso. Siya'y naging masaya nang makita ang mga items na nakuha mula sa laban sa boss. Subalit, nang siya'y maghanap ng mas detalyado, hindi niya makita ang anumang bagay. Si Hyunsung ay natutulog ng 40 oras at ang kanyang mga estadistika ay nadagdagan muli. Ngunit biglang naglabasan ang mga pula na abiso, natuklasan niya ang nangyari. Hindi siya nakakuha ng anumang items o yaman, at ngayon ay ito'y nawala na magpakailanman. Subalit, hindi siya nagtagal sa pangyayaring iyon. Natuklasan niya na magagamit na niya ang produkto ng Iris na hindi naging matagumpay. Kung magbabahagi siya ng kanyang mga estadistika ng maayos, nakita rin niya na may natutunan siyang isa pang skill, ito ang Tornado's Nocturne. Tuwing aatake si Hyunsung, magkakaroon ang kalaban ng isang nightmare stack, at magdudulot ang skill na ito ng 300% na pinsala sa bawat stack,
Sobrang saya ni Hyun Sung dahil ito'y isang skill na pang-atake, ngunit biglang nagbago ang kanyang mukha nang maalala niyang dapat ay may bumagsak na skill book mula sa laban sa boss. Dahil dito, tumakbo si Hyun Sung palabas ng nayon. Naghunt siya ng maraming orc na umaasang makakakuha ulit ng secret map, ngunit natuklasan niyang nawala na rin ang daan. Nawala talaga sa sarili ang lalaking ito, at ang mga gwardya na balak na bawiin ang kanilang pera ay nagpasyang hindi na ito gawin. Ngunit kahit na ganito ang nangyari, nagpapasalamat pa rin si Hoinsung na hindi siya namatay mula sa pagtalo sa boss. Nagdesisyon siyang gamitin ang naturang item, sinubukan ni Hyun Sung ipagsama sa kanyang espada. Nagdulot ito ng pagpapalakas sa kanyang sandata. Sa lahat ng mga pangyayari, naisip ng ating nararapat na siyang magumpisa ulit ng paghahanap. Natagpuan niya ang isang bagong bayan na angkop para sa pag-level up, at ito ay ang bayan ng Rehab. Ginamit ni Hyun Sung ang isang teleportation scroll at pagdating sa bayang ito, agad na napansin niyang malamlam ang mga mukha ng mga tao dito. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at i-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe.